piso mula sa gobyerno ng China, ipupuhunan para manalo ang mga senador ng PDP laban. Ano ang kapalit? Noong nakaraang linggo, ang mga opisyal ng PDP laban ay nakipagpulong sa Chinese Communist Party. Ang usapan, pondo para sa kampanya kapalit ng suporta sa China sa West Philippine Sea. Oh, patay! Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pro-China talaga to, tsaka pro-Philippines. Ah. Yan ang sinasabi natin. Oh, kita nyo? Nakipag-meeting yan, ayan talaga sila. Sila talaga may alyansa. Alyansang China. Tayo alyansang Pilipinas eh. Nakipag-alyansa yan sa China. Popondohan sila. Kasi nga, ang lahat ng pondo nasa China eh. Ngayon, ang kapalit niyan, pag naluklok sila, syempre, hindi nila aaprobahan ng anumang issue ng West Philippine Sea, papabor lahat sa China. Oh. Ulitin natin para marinig nyo. Bilyong piso mula sa gobyerno ng China, ipupuhunan para manalo ang mga senador ng PDP laban. Ano ang kapalit? Noong nakaraang linggo, ang mga opisyal ng PDP laban ay nakipagpulong sa Chinese Communist Party. Ang usapan, pondo para sa kampanya kapalit ng suporta sa China sa West Philippine Sea. Oh. Kasama sa kasunduan ng pinakamalaking troll farms na kontrolado ng China. Oh. Hello. Yung nabuko ng yung nabuko po ng Tricom, yung troll farms, di ba? Yung troll farms, tiga China, pinopromote si Sara Duterte. Pinopromote yung mga post ni Sara. Tapos yung kay BBM, pinopromote yung pulburong video. Kundi mo naman mga taran... Hamulaling, anong inunguya ko? Yung luya. Luya. Nauubos na kasi yung nauubos na yung boses ko eh. Isang live lang dapat talaga ako eh. Dinalawa ko na. Wala na eh, oh. Paubos eh. Oh, di ba? Yun na-discover ng Tricom. Oh, kapul. Uy, oh, si may idol, oh, Pepe. I love you, Pepe. Stupid. Gusto ko. Kung nakikita ko talaga yung Pepe sa comment section, parang nakaka-boost up ng immune system eh. Pag nakikita ko yung Pepe sa comment section, no? Totoo po yan. Iba yung feeling na nararamdaman mo eh. Iba yung nakaka-boost ng immunity. Para siyang cobra na may pagka-sting. Kumaywa, hello. Limuel, Jen, Daisy Cruz. Diba? Iba talaga si Pepe eh. Nakaka-boost siya. Ma'am Christina. No? O, kita nyo, oh. Tingnan mo na buhayan din sila, oh. Binati nila ng binati si Pepe. Oh, tamo, nakapagbigay pa si yung Femia. Hoy, 525, thank you, yung Femia 525, oh. Natuwa rin siya sa Pepe, oh. Thank you, thank you. Stupid. Ball Connect. Walang dodong dito, oy. Pepe lang. Layunin nito ang magpakalat ng fake news laban sa Administrasyong Marcos upang guluhin ang Pilipinas at pagalabin ang galit ng taong bayan. Tama. Oy, Jungski, Jocelyn Wana, hello. Layunin yan, nakapag-team up sila sa China, sino ang dami sisiraan nila? Papabagsakin nila si BBM. Papabanguhin nila si Sara. Ngayon, kapag nakapag-transition government tayo, maalis si BBM, persahin nila, siraan nila ng siraan, hanggang sa magalit ng mga taong bayan, si Sara na ngayon. Ngayon, magagawa na ng China ang gusto nila sa West Philippine Sea.
na kitang-kita nyo naman, narinig nyo, na ang Team China Senador, ang sabi nila, walang West Philippine Sea. Bato-bato lang daw yan, parang Laguna. Diba? Ganun lang ang tingin nila sa West Philippine Sea. Pero si BBM, kahit sa... Excuse me. Pero si BBM, kahit saan siya pulutin, kahit saan siya tanungin, isa lang ang stand niya sa West Philippine Sea. The West Philippine Sea is only for the Filipino people. Wala na, Chay. Tuberculosis na yata ito eh. Kapag nanalo ang mga senador ng PDP laban, ipapasa ang mga batas na magpapatibay sa pag-angkin ng Philippine SIA. Hindi lang yan, popondohan din ng China ang suhol sa mga senador upang maibasura ang impeachment case ni... Oh, yan. Pag napanalo sila, popondohan ng China ang pagbasura sa impeachment case. Ngayon, maglalaban na talaga to. Ang dignidad ng Pilipino at ang pambubulag ng China. Siyempre, hindi tayo magpapatalo. Diba? Hindi tayo magpapatalo. Ngayon, pag ginawa nila, bayad sila ng China, iwas muna sa vape. Thank you, Ma'am Edita. Wala, hindi na ako nagbe-vape. Ano, hindi ko alam yun eh. Francis Erica Valle, Green Day. Ngayon, ipapawalang sala nila sa impeachment. Eh, hindi naman tayo magpapatalo sa people's power. VP Sara Duterte, ipagkakanulo ba nila ang bansa kapalit ng kapangyarihan? Bilyon na ang kapalit. Pero ang mawawala, ang ating teritoryo at kasarinlan. Boboto ka ba sa mga kandidatong taksil sa sariling bansa? Yan, ayan ang tanong ngayon. Boboto ka ba sa pro-China ng mga hayop? Yan ang tanong. Boboto ka ba? Sagot! Sumagot ka. Dapat ang sagot mo ay Palku is Tuterdum. Palku is Tuterdu. Okay? Palku is Tuterdu. Yan ang sagot mo ha. Palku is Tuterdu. Isama na natin to. Umiiyak po ngayon ang kampo ng mga molestyador. Hello, Mix Talks. Shout out. Vlogger na pasikat. Sabi ni Torion, umiiyak sa poster ni Kibuloy. Sasampahan ng kaso, 10 million danyos. Para sumikat lang ay sisiraan at babalahurain ang iba at iihian ng poster ni Pastor. Mahaba ang pasensya ni Pastor, pero ako na mismo magpapaalam sa kanya na filean ito ng criminal case for grave oral defamation, offending religious feelings. Wow! Offending religious feelings? Offending religious feelings? Eh, paano yung mga na-rape? Anong tawag dun? Sex offender. Yung pag-ihi niya sa poster ni Pastor, violation of city ordinance at civil case for damages. Kahit 10 million lang. Wow! Ayop, no? Grabe naman yon. Iniyian lang.
Ano ba penalty pag city ordinance? Pag city ordinance, walis-walis lang yan eh. Diba? Paano yung namolestya ni Kibuloy? Oh. Civil case for damages? Damages, iniyian. Di naman winasak, iniyian lang. Miski ako, iyian ko yan. Ano yan? Mauna pa yung umiihi sa poster magbayad kaysa sa nang molestya ng minor de edad? What the fuck? What the fuck? Diba? Hindi nyo nakita yon. Kasi kung son of God siya, nakikita nyo yun. Oh, gaganon siya. Oh, kapatid, huwag mo iiyan yung poster ko. Diba? Son of God eh. Lokohan. Son of God, umiiyak. May son of God nyo, nagkakasakit. Son of God na yan, oh. Sa hospital. Son of God. Son of God nako-confine. Diba? Diba sa guano, halimbawa siya yung Jesus. Halimbawa lang ha. Pilipino tayo. Tapos ang son of God na kinikilala nga, si Kibuloy. Siya si Jesus. Asan po si Jesus? Wala si Jesus. May sakit siya. Nasa ospital. Bakit? Kasi po may sakit ako eh. Sana mapagaling ako ni Jesus. Ganun ba? Wala siya eh. Nasa ospital. May sakit din. Ganun po ba? Hindi niya ginamot sarili niya? Oo. Hindi na kinaya ni Jesus. Siguro, LQ sila ni God. Wiro mo yun, no? Mga tatanga-tanga talaga yung mga niniwala dito, eh. Di ba? Pero mo, son of God. God yun, eh. Kung ikaw ang anak ng Diyos na tinalaga dito, putik lahat kaya mong isumbong sa Panginoon. Panginoon, pagalangin mo siya. Gagaling yan. Hindi, putik son of God, putik walang kwenta. Diba, Joel? Oh. Oh, kung ikaw ang son of God, Panginoon, huwag niyo ko ikulong. Paano ako makakatulong? Oh, huwag niyo ko ikulong. Oh. Wala kang magawa. Naghihintay ka ng TRO. Alam nyo abnormal yung naniniwala dito kay Kibuloy. Mga abnormal talaga eh. Oh, tama si Jim N. Son of God, tinitigasan. Oh, tignan mo. Sabi ni Jim mo, Son of God, tinitigasan. At hindi ka tinitigasan kay Buloy. Hindi ka tinitigasan. Son of God kay. Tingin mo lahat sa amin, anak mo. Oh, minulestya mo sila eh. Diba? Son of God ka nga eh. Tsaka ikaw lang ang son of God na pihikan ha. Kailangan 12, 13, 14 years old lang ha.
is too big. Ano, sabi ni Jay Kapawan, no? Dami lumalapit sa amin dito. Niyayaya kami magsimba sa kanila. Sabi ko, Katolik ako. Di na ako kinulit. Oh, wag ka sumama dyan, tangik. Magbibenta ka ng otap. Green Day, lola na yung ano. Lola na yung 15 years old kay Kibuloy. Is too big. Mary Jane De Beira, hello. Mardia, shoutout sa inyo. Para daw gumaling siya, 13, 14, 15. Joffrey Santos, Pepe Offender si Kibuloy. Yung ninakaw nilang ano, yung ninakaw nilang kanta, ito yun, no? Yung ninakaw nilang kanta, yung kaila ano, ito yun, no? Gusto ng aming utak ay di nyo maiintindihan kung hindi nyo kami kalibel. Ayun yung ginawa nilang kanta eh. Nasaan kayo noong kami humahasil? Ngayon pero na ang dating kartel. Nasaan ka noon? Ayan. Ako'y nadapa. Nasaan Post natin ha. Ayan yun eh. Dito yun ha. ka noon? Ako'y wala. Nasaan ka noon? Ito yung ninakaw nila eh. Nasaan? Nung ako'y nasa baba di kita mahanasan ka noon. Kahit ang daming humaham. Chorus na tayo. Batid sumubok ka ang kaluluwa. Dati ba isang tabi, simutin na nalalabi. Ayan o. Manyaki si Kibuloy. Ayan yun eh. Positibo lang palagi, hindi magmamalaki. Ayan o. Hindi pa na-elect, nagnanakaw na. Ayan yun. KNB. Pakinggan nyo KNB. Omar Baliw, tsaka CLR. Ayan yun. Ito yung ninakaw nila eh. Ayan o. Dugot Dugot pawis pawis ang pinuhos sa umaga pa lang. ang binuhos, minules yan na lang. Para maging kalmado sa gabi habang naglilipad. Kasi nga ako si Pastor, wala kayong pakialam. Pati patot panabla, lahat ay tinaya. Binuhos ko Namulesya na kita. Nasaan ka nun? Namulesya ka na ba? Nasaan ka nun? Nasan? Dugot pawis ang tabi, minolesyang katabi. Is too big. lahat, hindi na tinansya. Nalulong sa proseso, adik sa resulta. Dating di maintindihan para bang reseta. Nung Nasaan ka nun? Namulesya kagabi. Nasaan ka nun? Namulesya katabi. tinamad silang lahat kahit pagod ay nagsipag. Yung iba ay naglibang habang ako ay nagtibag. Nang daan pinatag para biyahe ay panatag. Kalmado at banayad, imposible na Pwede yan ha. Bigay sobre katabi. May sariling liga, respeto hindi siga. Nangangating mga kamay para bang may higa. Kulang Galing ni Kibuloy. Nasa ba yung kanta nilang yun? Ninakaw na kanta. Ito. Sa tao hindi bibitaw, tama ang isisigaw. Lamang ang sikreto, di kailangan na maglihim. Mabuti niyang itingan, di mabuti yan ihim. Galing po. Di pa nanalo. Nagnanakaw na. Hindi ni Kibuloy. Tindi. Galing. Pero putik naman o, dugot pawis, minulesya at basang-basa. diskarte, malabo na mat. Ito dito, di ito isang
Galing ng nakaw. Mabuti niyang itira di mabuti ay Galing niyong magnakaw. Hayop kayo. Pinay malinaw. Dati ko isang tabi. Galing. Simuti na nalalabi. Ang galing. Bigay sobre sa tabi. Sabay otap may sabi. Sige lang kumain ka para palamunin na ang mga kojik na patay gutom na laging nag-abang. Stupid. Putik na kibuloy ito. Hindi pa nananalo. Nagnanakaw na. Kakaiya. Ayan yung harapin nyo lang po. CLR and Omar Baliw. Perform KNB. Yan. Shoutout kay Utol Crystal. Mag-ingat ka. Oo, sikat kasi ito eh. Sikat sa kabataan to. Kumbaga, siya, inspirational song. Ang ano kasi neto, ang istorya po kasi neto, tungkol po ito sa dati kang walang-wala, tapos biglang nag-boom ka sa buhay. Di ba? Yun ang istorya yan. Kaya ang daming nagkakagusto. Ako rin gusto kong kanta to eh. Kaya nagulat ako nung narinig ko to kay Kibuloy. Sabi ko, aba, nagnakaw ka agad. Kasi sikat yan si Omar Baliw eh. Ang sa larangan po ng t-shirt, kilala yan. Tipo ng palagi, hinding-hindi magmamalaki. Tugot pawis ang binuhos sa umaga pa lang. Oh, yan ha. Oh, dito naman tayo. Palamukha nyo pati lyrics, dugot pawis ang binuhos para sa ating bansa. Anong binuhos niya, dugot pawis? Dugot pawis, binuhos para mangmolestya. Ulit! sigaw lang mga sikreto di kailangan na maglihim. Mabuti niyang itira di mabuti ay Dugot pawis ang binuhos para mangmolestya ng kabataang menor di edad na favorite niya. Kibuloy, kaya na yun. Madaming tulong para sa inyo. Pastor Kibuloy para sa Senado. Kung akala nila di na kaya iyon, Pastor Kibuloy, kaya na yun. Akala nila minulesya niya yon, hindi niya alam inalay pala yon. Akala nila minulesya niya yon, di nila alam inalay pala yon. Dugot pawis ng menor di edad. Galing. Palamukha lang kay OJC, no? Oh? Para maging kalmado sa gabi habang naglilibang. Go Omar B, kung akala nilang di mo kaya iyon, diretso lang lakad, huwag ka nang lumingon. Tama mo, ang ganda ng message nito eh. Kung akala nila hindi mo kaya, diretso mo na yung lakad mo, huwag ka nang lumingon. Sabi nga nila, once na lahat ng mga asong kumakahol sa'yo, pinapatulan mo, hindi ka makakarating doon sa target na pangarap mo. Diba? Diba? Lahat ng mga kumakahol sa'yo, mga against sa'yo, mga naiingit sa'yo, huwag mo nang patulan. Kasi pag pinatulan mo yan lahat, walang mangyayari sa'yo. May stop ka lang, magkakaroon ka ng maraming stopover. Dire-diretso ko lang. Ba? Kasi nga, dugot pawis.
ang inalay ng mga minor de edad. Dugot pawis ang inalay, mapasaya ka lamang. Lahat ng minor de edad ay minores ka na yan.